Nagpabuhat ng pagkabahala ang mga senador sa tensyong namuo sa Middle East dahil nga sa tinatawag ni US President Donald Trump na major combat operation na sirain ang missile capabilities ng Iran. Magbulat sa Saudi, ang dami nating kababayan dyan, Oman, halos lahat, Bahrain, Abu Dhabi, lalo sa Emirates, no? Sa Dubai. So I'm praying for them, for their safety. Sana siyempre nakapag-alala, na hopefully it's not the third world war. Sana magkaroon ng sana ma-resolve kaagad to. Kaya naman para matigil na ang gulong ito, nanawagan si Senate Deputy Majority Leader Risa Hontiveros sa US at maging sa Iran na magtigil putukan na at magbalik na nga lang daw sa negosasyon. May negosasyon ongoing, huwag nating kalimutan, between the US and Iran, facilitated by Oman. At may iniuulat na progress report, hindi man kompleto, pero partial, meron ang Omani government nung biglang umatake ang US at Israel sa Iran. So, urgent call, tigil putukan sa gerang yan, bumalik sa negosasyon, at pilit na pagkasunduan yung mga issue. Sa kabilang banda, aminado naman si Senate President Tito Soto na maliban nga sa posibilidad na tumaas ang presyo ng krudo, isa pa nga sa usapin sa gitna ng gulong ito ay ang seguridad. Right now, hindi lang yung presyo ng krudo pinag-uusapan dito. There might be security issues. Diba? Sapagkat marami rin tayo. Marami rin tayong iba't ibang mga relationship with the United States, with Israel, with other countries. So, dapat talagang basta tingin pinakamaganda, close monitoring, we should be very vigilant about what's happening in the Middle East. Tiniyak naman ni Senate Committee on Migrant Workers Chairperson Senator Raffy Tulfo na patuloy ang ginagawa nilang pagbabantay dito at pakikipagkoordinasyon sa DMW, OWA, DFA at sa iba pang ahensya upang matulungan nga mga OFW na nais nang umuwi sa bansa. Pinaalalahanan din ito mga OFWs na kontakin o i-call lang daw ang 632-1348 para sa agarang tulong mula sa DM Central Office. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority.